Ngayon, ang dalagang babaeng ito ay may panayam bilang trainee sa isa sa pinakamalalaking hotel sa Korea. Sa napakahalagang sandaling iyon, nabali pa ang takong ng kanyang sapatos. Talagang malas, ngunit ayos lang dahil hindi nito naapektuhan ang kanyang tindig. Kumpiyansang naglakad si Cheon Sarang kahit isa lang ang suot niyang sapatos. Minamaliit ng lahat ang kanyang kakayahan dahil associate degree lamang ang natapos niya. Sa kanyang resume, nakasaad na mahilig siyang tumugtog ng piano. Hiniling ng direktor na ipakita niya ito kahit wala namang piano sa paligid. Kaya naman, gumawa si Sarang ng mga tunog na parang mga piyesa ng piano, isang walang kamatayang vinahouse ng kabataan ngayon. Hindi napigilan ng lahat na matawa sa kanyang pagiging inosente. Pagkatapos, hiniling ng direktor na subukan niyang ngumiti. Ngumiti si Sarang ng napakabait dahil iyon ang dapat taglayin ng mga empleyado rito. Pagbalik, ikinuwento ni Sarang ang panayam sa kanyang kaibigan. Patuloy siyang tinukso nito tungkol sa pagtugtog ng piano roon. Kahit papaano, dapat daw ay tumugtog siya ng piyesa ni Beethoven. Sinabi ni Sarang na sa sitwasyong iyon, wala siyang ibang pagpipilian. Isa pa, trainee lang naman ang hinahanap nila sa loob ng isang buwan, pero humihingi pa sila ng 4 na taong degree sa universidad. Hinihikayat ng dalawang kaibigan si Sarang na magtrabaho na lang sa pinagtatrabahuhan nila, ngunit gusto lamang niyang magtrabaho sa hotel dahil iyon ang pangarap niya mula pagkabata. Pagkatapos noon, silang tatlong magkakaibigan ay pumunta sa nightclub upang maibsan ang stress. Nag-anyo silang tunay na mga partygor. Kinaumagahan, habang hilo pa rin sa kalasingan, biglang nakatanggap si Sarang ng tawag mula sa King Hotel. Ipinaalam sa kanya na natanggap siya sa trabaho. Labis itong ikinatuwa ni Sarang, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang dalawang kaibigan upang makisaya. Sa kabilang panig, si Guwon, anak ng King Group, ay naghahanda para sa isang parachute jump. Ito ang kanyang karaniwang marangyang libangan. Lumapag si Guwon sa helipad ng kumpanya ng kanyang pamilya. Ngayon, pumunta siya rito bilang trainee ng kumpanya. Ang manager ay nagtuturo sa mga trainee tungkol sa mga dapat nilang gawin. Hindi pa niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Guwon. Naiinis si Guwon habang nakatayo at nakikinig sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Nagtaka ang manager sa marangyang suot ni Guwon. Tinanong niya kung saan niya ito binili, pati na ang kanyang relo, kung tunay ba o peke. Sinabi ni Guwon na peke lamang iyon at nabibili sa flea market. Sa oras ng trabaho, ang kilos niya ay parang isang pangulo. Itinaman ng trainee na si No Sang-sik ang kilos ni Guwon. Sinabi niya na bilang mga bagong empleyado sa opisina, ang magsuot ng mas mahal pa kaysa sa boss ay hindi tama. Mukha raw siyang paratrooper. Sinabi ni Guwon na tama iyon dahil nagmamadali siyang pumunta roon mula sa Jeju Island. Matapos marinig iyon, hindi na intindihan ni Sang-sik kung ano ang nangyari. Pagkatapos, tinawag ng manager ang dalawang lalaki upang magpa-photocopy ng mga dokumento. Ang tindig ni Guwon ay parang chairman, nakasuksok pa ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. Dahil hindi niya alam gamitin ang photocopier, kinailangan pa niyang maghanap sa Google. Nagpaikot-ikot siya ngunit hindi pa rin niya magawa. Lumapit si Sang-sik at masigasig na sinuri ito upang tulungan si Guwon. Dahil lumana ang lalagyan ng tinta, sinabi ng manager kay Sang-sik na kalugin ito ng malakas. Sa kasamaang palad, sumabog ang tinta at kumalat kung saan-saan. Lumapit ang department head at tinanong kung sino ang nakasira sa photocopier. Walang pag-aalinlangang itinuro ng manager si Sang-sik. Kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Sang-sik na may nagsabi sa kanya na gawin yon, itinanggi ng manager ang lahat ng responsibilidad. Sinabi pa niya kay Sang-sik na gumawa na nga siya ng gulo, marami pa siyang sinasabi. Humingi ng paumanhin si Sang-sik sa department head, ngunit tinutulan iyon ni Guwon. Sinabi niya na wala namang ginawang mali si Sang-sik kaya bakit siya hihingi ng tawad. Sumunod lamang siya sa utos dahil may nagsabi sa kanya na gawin yon. Walang pag-aalinlangang itinuro ni Guwon ang manager. Pagkatapos, sinabi niya sa department head na pinagsabihan nito ang kanyang tauhan kahit hindi pa alam ang buong pangyayari at hindi iyon tama. Lalo itong ikinagalit ng department head. Sinabi niya sa dalawang lalaki na linisin ang lugar at umalis at huwag nang pumasok kinabukasan. Agad na tumawag si Guwon ng mga tao upang linisin ang tinta. Nagtaka ang department head at tinanong kung sino ang tinawagan ni Guwon. Sinabi niyang si Director Cho iyon kaya agad nagbago ang tono ng department head. Doon niya nalaman na si Guwon pala ay anak ni Chairman Gyu. Kahit paulit-ulit na humingi ng tawad ang department head, desidido pa ring umalis si Guwon dahil sinabi nito kanina na pinapaalis siya. Pagkatapos, isinama niya si Sang-sik at nangakong gagawin siyang full-time employee. Labis na naantig si Sang-sik at paulit-ulit na nagpasalamat kay Guwon. Mula noon, siya ang magiging mahusay na kanang kamay ni Guwon. Pag-uwi, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil unang araw pa lang ay gusto na niyang magbitiw. Sinabi ni Guwon na hindi siya bagay sa kumpanya at nais niyang bumalik sa England upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Ikinumpara siya ng kanyang ama sa kanyang kapatid na babae. Sa kabilang panig, sinubukan ng kanyang kapatid sa ama na pakalmahin ang galit ng kanilang ama. Pagkatapos, gusto niyang kausapin si Guwon at ibinigay sa kanya ang hotel room card upang doon magpalipas ng gabi. Ayaw niyang lumitaw si Guwon sa bahay na yon. Nangako siya na ibibigay ang lahat ng kailangan ni Guwon upang makaalis siya ng bansa, basta huwag na siyang magkaroon ng balak na makialam sa bahay o sa kumpanya. Ngunit hindi kailangan ni Guwon ang mga bagay na ibinibigay ng kanyang kapatid. Kinuha niya ang hotel card at umalis. Sa mga susunod na araw, mananatili siya sa hotel ng kanilang pamilya bago bumalik sa England. Kinaumagahan, pumunta si Cheon Sarang sa King Hotel. Sabik na sabik siya dahil ito ang kanyang unang araw sa trabaho.
Ipinakilala ni Manager Kim sa lahat ang kanilang mga tungkulin, lalo na ang palaging pagkakaroon ng magiliw na ngiti sa mga customer sa anumang sitwasyon. Samantala, agad siyang itinalaga na magtrabaho sa gym. Ang trabaho niya ay punasan ang pawis sa puwit na iniiwan ng mga customer. Doon lamang nalaman ni Cheon Sarang na hindi ito kasing ganda ng iniisip niya. Ngunit palagi pa rin niyang pilit na ipinapaskil ang peking ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang panig, ipinadala ni Guwon ang isang buong shop ng damit upang makapili siya ng isusuot. Si No Sang-sik naman ay nagsimula rin sa kanyang unang araw ng trabaho roon. Sinabihan ni Guwon si Sang-sik na ihanda ang lahat dahil malapit na silang pumunta sa England. Hindi pa rin panatag si Sang-sik. Tinanong niya kung full-time employee na ba siya. Sinabi niyang isinugal niya ang buhay niya para sundan si Guwon doon, kaya kung wala siyang mapapala ay kawawa siya. Agad na tinawagan ni Guwon ang kanyang tauhan at pinataas ang posisyon ni Sang-sik bilang opisyal niyang sekretary. Labis itong ikinatuwa ni Sang-sik. Sa gym, naakit ang lalaking iyon kay Sarang. Paulit-ulit siyang nagpapansin upang mapansin siya ni Sarang, ngunit nainis si Sarang sa mga kilos niya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng liham na may kasamang tip mula sa lalaking iyon. Nakasulat sa loob ang mga bastos na salita na para bang galing sa isang manyakis. Nagalit si Sarang at gusto niya itong kausapin. Nagkataon namang suot ni Guwon ang kaparehong damit ng lalaki. Lumapit si Sarang at pinabilis ang treadmill dahilan upang matumba si Guwon. Pinagsabihan niya ito sa harap mismo at ibinalik ang liham kasama ang tip habang walang kaalam-alam si Guwon sa nangyayari. Nang araw na yon, sinuri ni Director Gu ang kakayahan ni Sarang. Nagulat siya dahil sa maikling panahon ay marami na agad natutunan si Sarang. Bukod pa roon, mahusay din ang kanyang English. Agad na inilipat ng direktor si Sarang sa lobby bilang receptionist. Labis itong ikinagulat at ikinatuwa niya. Sinabi ni Manager Kim na hindi kulang ang hotel sa mga taong magaling mag-English. Kailangang magaling sa dalawa o higit pang wika upang pumasa sa pamantayan. Biglang nagsalita si Sarang ng Chinese at Japanese, kaya hindi na siya mahanapan ng mali ng manager. Sa kabilang panig, hinanap ni Director Gu ang kanyang kapatid sa ama. Pinaalis niya si Guwon sa hotel dahil lampas na ito sa check-out time. Sinabihan din niya ito na doon na lang manirahan sa ibang bansa. Sinabi ni Guwon na karapatan niya kung uwi siya o hindi. Mukhang natatakot ang kanyang kapatid na maagaw ni Guwon ang kanyang mana. Umalis siya nang hindi nagsasalita. Sa labas, nagkasalubong si Guwon at Sarang. Hindi nila nakilala ang isa't isa, ngunit ang sandaling iyon ang magiging kapalaran nilang dalawa sa hinaharap. Lumipas ang panahon. Naging full-time employee na si Sarang, habang si Guwon ay nagsasanay pa rin sa ibang bansa. Isang araw, dumating din kay Sarang ang kanyang unang pag-ibig. Samantala, matagumpay ding natapos ni Guwon ang kanyang graduation course sa England. Ngayon, tinawagan ni Guwon ang kanyang malapit na kaibigan na si Sang-sik. Ipinaalam niya na ihanda ang lahat dahil babalik na siya sa Korea. Makalipas ang ilang araw, nasa bahay na si Guwon. Pinayuhan siya ng kanyang ama na manatili at magtrabaho sa kumpanya. Mula hotel, airline, o distribution, maaari niyang piliin ang alinmang gusto niya. Ayaw pa rin ng kanyang kapatid na makita ang presensya ni Guwon doon. Sinabi niya sa kanilang ama na naroon lamang si Guwon para magpahinga at hindi pa ito tapos sa pag-aaral. Pagkatapos noon, nagpasya si Guwon na manatili at magtrabaho sa King Hotel. Buong pusong sinuportahan ito ng kanyang ama habang nabahala naman ang kanyang kapatid. Nais ng kanilang ama na makipagkompetensya ng patas ang dalawa at sukatin ang kanilang kakayahan upang malaman kung sino ang karapat-dapat magmana ng korporasyon. Pinayuhan ng ama si Guwon na huwag na siyang tumira sa hotel at umuwi na lamang sa bahay bago ang araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Sinabi ni Guwon, sinong ina? Hindi ko nga alam ang mukha niya at hindi ko rin alam kung buhay pa siya o patay na. Nagalit ang kanyang ama sa sinabi ni Guwon at umalis sa hapagkainan. Bago umalis ang kanyang kapatid, sinabi niya kay Guwon na tunay siyang kamukha ng kanyang ina, pati sa ugali at pagiging padalos-dalos. Galit na umalis si Guwon sa bahay habang umuulan. Alam ni Sang-sik ang nararamdaman ni Guwon kaya itinapon niya ang payong. Naglakad siya kasama ni Guwon sa ulan. Kahit pinapaalis siya ni Guwon at sinasabihang huwag na siyang sumunod, kumapit pa rin si Sang-sik sa braso ni Guwon na para silang magkasintahan. Kinaumagahan, naghahanda silang dalawa para pumunta sa inauguration ceremony. Biglang naalala ni Guwon na naiwan niya ang kanyang telepono at gusto niyang bumalik upang kunin ito. Ngunit sinabi ni Sang-sik na mauna na siya at ipapadala niya agad ang telepono. Pagkalakad ni Guwon ng kaunti, napagtanto niyang naiwan din niya ang mga dokumento. Bumalik siya upang tawagan si Sang-sik, ngunit wala na ito roon. Sa kabilang panig, inatasan si Sarang na pumunta sa luxury room upang hanapin ang telepono ng customer at dalhin ito sa managing director's office. Gusto muna ni Sarang na ayusin ang kanyang tiyan, ngunit hindi siya pinayagan ni Manager Kim dahil napaka-urgent at mahalaga ng pagkuha sa telepono. Kaya napilitan siyang umakyat sa kwarto ng customer habang tinitiis ang sakit ng tiyan. Nang makita niya ang marangyang silid, labis siyang namangha. Matapos makuha ang telepono, hindi na niya kinaya kaya napilitan siyang gamitin ang banyo ng customer. Nilalaro pa niya ang pagtaas at pagbaba ng kurtina at humanga sa modernong sistema nito. Sa labas, bumalik si Guwon upang kunin ang kanyang mga dokumento. Narinig niya ang kakaibang tunog mula sa kanyang kwarto. Sa romantikong espasyong iyon, muli silang nagkaharap. Si Sarang naman ay hindi na alam kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili sa sobrang hiya. Gusto na lamang niyang magkaroon ng butas na paglulusutan. Nakatayo si Guwon sa labas at kumakatok sa pinto, ngunit hindi sumasagot si Sarang. Nang buksan niya ang pinto, bumagsak si Sarang sa kanyang mga bisig.
Litong-lito siyang humingi ng tawad ng paulit-ulit, ngunit walang pakialam si Guwon doon. Doon niya napagtanto na si Sarang pala ang babaeng nagmura sa kanya sa gym. Ngunit hindi siya naalala ni Sarang. Mabilis siyang umalis habang labis na nahihiya. Hinabol ni Guwon si Cheon Sarang upang tanungin kung bakit siya minura nito noong araw na yon. Nang banggitin niya ang nangyari noon, biglang naalala ni Sarang at tinawag niya itong manyakis. Ngunit sinabi ni Guwon na ang pagdumi habang naka-transparent mode ang banyo, hindi ba yon ang mas manyakis? Pagkatapos, pinilit ni Guwon na humingi siya ng tawad para sa nangyari noon at ngayon. Ngunit gusto lamang ni Sarang na humingi ng tawad para sa nangyari ngayon. Dahil sa katigasan ng ulo niya, wala nang nagawa si Guwon. Binalaan din niya si Sarang na mula ngayon, huwag na siyang magpapakita sa kanya. Pagkatapos noon, sa inauguration ceremony ni Guwon, lumabas siya habang gulat na gulat si Sarang. Ang mas nakakabahala pa, siya ang outstanding employee na inatasang magbigay ng bulaklak sa bagong direktor. Tumingin si Guwon sa ibaba at nakita niyang lahat ay nakangiti. Nakaramdam siya ng takot dahil doon. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Mukhang ang mga ngiti ang pinakanakasakit sa kanya. Matapos kumalma, maikli lamang niyang ipinakilala ang sarili. Pagkatapos, dumating ang pagbibigay ng bulaklak mula sa outstanding employee na si Sarang. Sinubukan niyang umiwas kay Guwon, ngunit hindi siya nakatakas. Pilit na umiti si Sarang upang salubungin ang kanyang direktor. Pagkatapos, muli silang nagkaharap dahil malapit na silang magsama sa advertisement ng hotel. Dito, nilinis ni Guwon ang pangalan niya tungkol sa nangyari sa gym. Kahit mamatay pa siya at mabuhay muli, hindi raw si Sarang ang tipo niya. Sinabi ni Sarang na noon ay nakasuot siya ng shirt na may tigre. Tinanggihan ito ni Guwon at tinanong kung lahat ba ng nagsusuot noon ay manyakis. Hindi man lang daw siya nag-imbestiga at hinusgahan siya batay lang sa kanyang damit. Tinanong niya kung anong klaseng tao ba ang tingin ni Sarang sa kanya. Pagkatapos humingi ng tawad, muling ipinakita ni Sarang ang kanyang professional smile. Sinabi rin ni Guwon na pinakakinasusuklaman niya ang peking ngiti, kaya huwag na raw siyang ngumiti sa harap niya. Pinasalamatan siya ni Sarang dahil hindi na niya kailangang piliting ngumiti. Matapat din siyang humingi ng tawad sa nangyari noon. Sa party para ipakilala si Director Guwon sa ibang shareholders, pinarangalan ding makadalo si Sarang noong gabing iyon. Pagkatapos niyang magbigay ng congratulatory speech para kay Guwon, nagustuhan siya ni Chairman Gu Namjoon at binigyan siya ng espesyal na tuna. Iniuwi ni Sarang ang regalong iyon para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang makita nila ang ulo ng tuna na dilat ang mga mata, hindi nila magawang galawin ito. Iba naman ang kanyang kaibigang si Kang Dayul. Maya-maya, nakahain na sa plato ang sariwang tuna. Ang dalawang kaibigan ay masayang tinikman ang napakasarap na lasa nito, pero si Sarang ay hindi. Nang ibunyag ni Sarang na nagkakahalaga iyon ng 700 milyong won at ang ulo pa lang ay mahigit 100 milyong won, sabay na kumain at umiyak ang dalawa dahil nang hihinayang sa pera. Noong gabing iyon, may date si Sarang at ang kanyang boyfriend sa tulay ng pag-ibig. Nang isabit ng lalaki ang padlock na may nakaukit na pangalan nilang dalawa, hindi alam kung sinadya o hindi, pero itinapon niya ang padlock at iniwan ang susi na nakakabit doon. Nang umalis silang dalawa, nahulog din ang susi. Mukhang iyon ang plano ng langit. Pagkatapos, dumalo silang dalawa sa party kasama ang mga dating kaibigan ng lalaki. Walang pakialam ang boyfriend niya at iniwan si Sarang mag-isa habang masayang nakikipaglaro sa iba. Maya-maya, naramdaman ni Sarang ang kanyang pag-iisa kaya tahimik siyang umalis. Nakita yun ng boyfriend niya kaya hinabol siya. Doon, nangako siyang papasok lang siya para magpaalam sa lahat at ihahatid si Sarang pauwi. Ngunit pagpasok niya, hindi niya napigilan ang masayang kapaligiran kaya nanatili siya roon. Sa labas, baka sa mukha ni Sarang ang pagkadismaya. Naglakad siya mag-isa sa kalye. Nagkataon namang ganoon din ang nararamdaman ni Guwon. Nakatayo siya malapit mismo sa kanya, ngunit walang isa man sa kanila ang nakapansin sa isa't isa. Doon nila parehong inilabas ang kani-kanilang bigat ng loob. Pagkatapos, tumalikod sila at umalis sa magkaibang direksyon. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang lahat sa airport upang pumunta sa Jeju Island para kunan ang advertisement ng hotel. Nang makita ni Guwon si Sarang na nakasuot ng puting damit, naalala niya ang anino ng isang tao. Tinitigan niya ito at hindi maalis ang tingin hanggang sa putulin ni Sarang ang kanyang pag-isip. Bigla siyang nagalit kay Sarang at kay Sangsik. Itinulak ni Guwon ang maleta kay Sarang upang hilahin niya, ngunit iniwasan niya ito. Hindi sinasadyang tumama ito sa tiyuhin sa likod. Nang tanungin ng tiyuhin kung kanino ang maletang iyon, itinuro nilang lahat si Guwon. Tahimik silang umalis at iniwan siya upang ayusin ang problema. Lumapit si Guwon at binigyan ang lalaki ng pera. Dahil doon, agad nagbago ang ugali ng lalaki. Pagkalapag nila sa Jeju Island, dahil galit pa rin si Guwon sa nangyari, iniwan niya ang dalawa at mag-isa siyang sumakay sa mamahaling sasakyan. Habang nag-enjoy sa hangin si Guwon, sumakay naman ng taxi ang dalawa upang sundan siya. Sa shooting, nang makita ni Cheon Sarang ang maayos at gwapong tindig ni Guwon habang papalapit sa kanya, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Natulala siya sa sandaling iyon habang kaharap si Guwon. Sa mismong shooting, tinanong ni Sarang si Guwon gamit ang mga nakahandang tanong. Napunta pa sa tanong tungkol sa kanyang ina, na lalong ikinainis ni Guwon. Nanahimik siya at walang sinabi, dahilan para mailang si Sarang. Pagkatapos, bigla na lamang umalis si Guwon sa harap ng buong set at ng mga nanonood ng live. Naiwang mag-isa si Sarang ngunit nagawa pa rin niyang kontrolin ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan siya ng maayos sa audience at nanatiling kumpiyansa, walang bakas ng kaba. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Guwon matapos kumalma. Hiningi niya ang listahan ng mga tanong kay Sarang.
Lahat ng iyon ay tungkol sa kanyang ina at nalaman niyang ang kanyang kapatid ang may gawa ng mga iyon. Pagkatapos basahin, itinapon niya ang lahat at pinayuhan si Sarang na itigil ang mga walang kwentang tanong at magtanong ng mga bagay na talagang gusto niyang malaman. Nag-alinlangan si Sarang kaya itinuro na lamang niya ang paglubob ng araw at tinanong kung gusto ba niyang manood nito. Sinabi ni Guwon na tamang-tama ang oras kaya pumunta sila roon. Tahimik silang nagmasid sa paglubob ng araw ng walang imikan. Pagkatapos ng shooting, galit na galit si Sarang. Sinabi niyang maaaring walang epekto kay Guwon ang mga tanong pero para sa isang simpleng empleyado tulad niya, maaari siyang matanggal anumang oras. Hindi raw niya maintindihan ang pinagdadaanan ng mga taong nagsusumikap dahil nagtatrabaho lang siya sa kumpanya ng kanyang ama para sa kasiyahan. Dumating si No Sang-sik dala ang balita na naging viral sa social media ang mga larawan nilang dalawa. Ngunit hindi iyon pinansin ng dalawa, nagpalitan lamang sila ng matatalim na tingin. Kinabukasan, nagkaroon sila ng photoshoot na may temang ngiti. Iba't ibang pose ang ginawa ni Sarang, ngunit si Guwon ay nanatiling malamig ang ekspresyon mula simula hanggang dulo. Nang paalalahanan siya, pilit siyang umiti ngunit halatang peke. Gusto lang niyang matapos agad ang trabaho, kaya pati ang photographer ay nainis ngunit walang magawa. Habang nasa bangka sila sa gitna ng dagat, biglang tumigil ang makina. Hindi rin maganda ang panahon, kaya nagpa siya ang may-ari ng bangka na dumaong muna sa isang malapit na isla. Pagdating nila, gabi na, kaya iminungkahi ng matandang babae na doon muna sila magpalipas ng gabi sa isang pinakamagandang hotel sa lugar, kahit mukhang simpleng tuluyan lamang iyon. Tinanong ng matanda kung nag-honeymoon ba sila. Agad nilang itinanggi iyon. Inalok sila ng mag-asawa ng mahalagang alak. Gusto ni Guwon na ipakita kay Sarang na malakas siyang uminom, kaya pinili niyang uminom sa malaking mangkok. Hindi rin nagpahuli si Sarang, at pareho silang uminom ng marami hanggang medyo malasing. Pagkatapos, nag-usat sila tungkol sa kanilang sarili. Habang nakikita ni Guwon ang ngiti ni Sarang, lalo siyang naiinis. Mula pagkabata, may trauma siya sa ngiti. Hiniling niya kay Sarang na huwag ngumiti sa harap niya, sa trabaho man o hindi. Ngunit tumutol si Sarang at sinabing karapatan niyang ngumiti kung gusto niya. Pagkatapos kumain at uminom, natulog sila. Kinaumagahan, habang inaantok pa si Sarang, nadapa siya at napasandal kay Guwon. Nahihiya siyang agad tumayo, at doon niya napansin na magkasama pala silang natulog sa isang kwarto, na pinaghihiwalay lamang ng kurtina. Pagkatapos, isinakay ni Guwon si Sarang sa bisikleta upang maglibot sa tabing dagat. Napakaganda ng tanawin kaya labis itong nagustuhan ni Sarang. Pagbalik nila, nagulat si Sarang sa bayarin, 700,000 won ang kabuang gastos, na parang hotel na rin ang presyo. Dumating ang may-ari ng bangka, at doon nila nalaman na anak pala siya ng mag-asawang may-ari ng tinuluyan. Niloko lamang sila upang manatili roon dahil maayos naman ang bangka. Upang maiwasan ang gulo, sinabi ni Guwon na ipapadala na lang niya ang bayad sa pamamagitan ng kanyang sekretary. Ngunit pinigilan siya ni Sarang at sinabing sobrang mahal ng singil. Matapos makipagtalo, napababa niya ito sa 300,000 won at nagbanta pang magsusumbong sa otoridad. Dahil dito, pumayag ang lalaki. Habang nasa bangka, nagtanong si Guwon kung bakit pa niya pinahirapan ang sarili para sa maliit na halaga. Sinabi ni Sarang na mula pagkabata ay tinuruan siya ng kanyang lola na pahalagahan ang pera at mali ang manloko ng kapwa. Pagbalik, tinanong ng kanyang mga kaibigan si Sarang tungkol sa shooting at sa direktor. Sinabi niyang napakasama ng ugali nito at kahit ang hitsura ay wala nang magagawa ang doktor. Samantala, pinagalitan si Guwon ng kanyang ama dahil sa insidente sa shooting. Dahil lamang sa ilang tanong ay umalis siya, paano raw niya pamamahalaan ang negosyo kung ganoon siya? Sinabi pa na mas mahusay pa ang isang babaeng empleyado kaysa sa kanya. Iginiit ni Guwon na maayos pa rin ang lahat dahil maraming nanood at naging maganda ang epekto ng advertisement. Ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi sapat ang resulta lamang, mahalaga rin ang proseso. Idinagdag pa niya na si Sarang ang nag-ayos ng sitwasyon. Tinuligsa rin siya dahil sa paghahanap sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Guwon na hindi naman niya hinahanap ang kanyang ina. Ang gusto lang niya ay malaman ang katotohanan. Agad itong tinutulan ng kanyang ama. Sinabi nito na ang dapat niyang hanapin ngayon ay kita at presyo ng stock ng kumpanya. Ang tanging dapat nilang paniwalaan ay pera, lahat ng iba ay kasinungalingan. Kinabukasan, habang nasa trabaho, tinitigan ni Guwon ang larawan ni Cheon Sarang. Nang makita niya ang ngiti nito, hindi niya namalayang napangiti rin siya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit. Sa sandaling iyon, may lumabas na advertisement ng love survey sa kanyang screen. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya ito. Hanggang gabi, abala siya sa pagsagot sa survey. Halos lahat ng tanong ay tila konektado kay Sarang. Tuwing naiisip niya ang ngiti nito, napapangiti rin siya. Ginamit pa niya si Sarang bilang batayan sa pagsagot. Lumabas sa resulta na lihim siyang umiibig at dapat na siyang kumilos upang malaman ang nararamdaman ng kabilang panig. Lubos na raw siyang naakit dito. Habang naglalakad, bigla niyang nakita si Sarang. Nataranta siya at tahimik lamang siyang nakatingin mula sa malayo. Hindi niya maintindihan ang kanyang ginagawa. Nang makakita siya ng kahon ng tsokolate, gusto niya itong ibigay kay Sarang bilang pasasalamat. Ngunit bago pa niya ito matawag, dumating ang boyfriend ni Sarang. Para siyang natulala at tahimik na tumalikod at umalis. Samantala, dumating ang boyfriend upang humingi ng tawad kay Sarang. Ngunit hindi ito tinanggap ni Sarang. Sapat na raw ang kanyang tiniis sa relasyon. Gusto na niyang makipaghiwalay. Sinabi niya na kung ipagpapatuloy pa niya ang relasyon, pakiramdam niya ay niloloko niya ang sarili. Nasobrahan niya raw ang pagpaparaya rito.
Sa gitna ng usapan, nakatanggap ng tawag ang lalaki mula sa kanyang mga kaibigan at nangakong pupunta agad. Lalong nagalit si Sarang at malamig na umalis kahit tinatawag pa siya nito. Hindi maintindihan ni Guwon ang kanyang nararamdaman, tila ba nagsiselos siya. Kinabukasan, inilipat si Sarang sa bagong trabaho, sa bar na eksklusibo para sa VIP guests ng hotel. Habang iniisip pa rin ni Guwon si Sarang, dinala siya ng manager upang ipakilala. Nang makita niya ang ngiti nito, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pilit niyang itinago ang nararamdaman at nagkunwaring walang pakialam. Pag-alis ni Sarang, muli siyang napaisip tungkol dito. Sa meeting, palihim niyang pinagmamasdan si Sarang at hindi makapag-focus sa sinasabi ng manager. Pagbalik sa kanyang opisina, hinanap niya ang numero ni Sarang. Nag-alinlangan siya kung tatawag o magte-text. Sa huli, nagpadala siya ng mensahe at niyaya itong makipag-usap pagkatapos ng trabaho. Ngunit matagal siyang naghintay at walang sagot. 1 oras, 2 oras, wala pa rin. Kaya tinawagan niya ito. Ngunit dahil hindi kilala ni Sarang ang numero, hindi niya ito sinagot. Kinabukasan, nang makita ni Guwon na wala pa ring reply, nagalit siya at pinuntahan si Sarang sa trabaho. Tinanong niya kung bakit hindi ito sumagot sa tawag at mensahe. Nagulat si Sarang dahil hindi niya alam na siya yon. Tinanong niya kung ano ang gustong pag-usapan. Inaya siya ni Guwon na mag-dinner upang makapag-usap bilang pagbawi sa juice na binili nito dati. Pinagsabihan siya ni Sarang na kapag nag-aaya, dapat munang alamin kung libre ang tao. Kaya formal siyang nagtanong kung may lakad ba ito. Sumagot si Sarang na wala, ngunit ayaw niyang makipag-dinner sa kanya dahil hindi siya komportable. Nagalit si Guwon at umalis. Pagbalik sa opisina, inutusan niya si No Sang-sik na ayusin ang dinner kasama si Sarang bilang welcome party. Pagdating sa venue, natuwa siya nang makita si Sarang, ngunit agad ding nawala ang saya nang makita niyang kasama nito ang buong grupo ng mga katrabaho. Nainis siya at pinagalitan si Sang-sik, ngunit napilitan pa ring pumasok. Ang inaasahan niyang pribadong dinner ay naging group gathering. Nakita niyang hindi makakain si Sarang ng hilaw na pagkain, kaya agad niyang pinahanda si Sang-sik ng steak para dito. Ngunit Japanese restaurant ito kaya wala silang ganoong pagkain. Pinilit pa rin ni Guwon si No Sang-sik na pumunta sa katabing restaurant upang bumili nito. Dahil dito, labis na nataranta si Cheon Sarang. Pagkatapos, tinawag niya si Guwon sa labas upang makipag-usap. Akala niya ay sinasadya siyang pahirapan. Kahit ipinaliwanag ni Guwon na gusto lang niyang ipakita ang pag-aalaga sa kanya, nainis pa rin si Sarang. Sa harap ng maraming tao, nakiusap pa siya na mula ngayon ay magpanggap na lamang silang hindi magkakilala. Pag-uwi, naghanda ang dalawang kaibigan ni Sarang ng advance birthday celebration para sa kanya. Marami silang inihandang pagkain at binigyan pa siya ng isang nakakagulat na regalo, isang sexy na bikini. Gusto nilang isuot niya yon kinabukasan sa kanyang birthday kasama ang kanyang boyfriend. Doon niya ibinunyag na naghiwalay na sila. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit kalmado lamang si Sarang. Sinabi niyang maayos na siya ngayon at wala siyang pinagsisisihan sa relasyon. Pagkatapos, nagpatugtog sila ng musika at nagsaya gaya ng nakasanayan. Kinagabihan, naghihintay ang dating boyfriend ni Sarang sa harap ng hotel upang batiin siya ng happy birthday at bigyan ng bulaklak. Sinabi ni Sarang na hiwalay na sila, kaya bakit pa siya nandito? Lalong nainis si Sarang nang magpanggap ang lalaki na walang naiintindihan. Nakiusap siya na huwag na itong magpakita sa kanya kailanman. Naglakad mag-isa si Sarang sa ulan. Itinapon niya ang payong at umiyak sa isang pamilyar na lugar kung saan siya nagpapalabas ng sama ng loob. Sakto namang dumating si Guwon, may hawak na payong, at sinabi na sa kanya ang lugar na yon. Nataranta si Sarang at tahimik na umalis, ngunit nadulas siya at napasandal sa mga bisig ni Guwon. Gusto siyang ihatid ni Guwon pauwi. Habang nasa sasakyan, nakatulog si Sarang nang hindi namamalayan. Tahimik siyang tinakpan ni Guwon ng kumot habang maraming kakaibang iniisip ang pumasok sa kanyang isip. Dinala niya siya sa isang lugar at ginising. Inabot niya ang isang gift bag, alam niyang birthday ni Sarang at gusto niya itong imbitahan sa dinner. Pagkatapos magbihis ng damit na binili ni Guwon, nagulat si Sarang nang mapansin na pareho sila ng suot. Habang nagdi-dinner, nag-aalala siya na baka isipin ng iba na magkasintahan sila. Sinabi ni Guwon na imposibleng isipin yon. Sa mismong sandaling iyon, may isang staff na kumuha ng litrato nila at sinabing bagay silang dalawa. Patuloy na itinanggi ni Sarang iyon. Pinagsabihan niya si Guwon kung bakit siya pumili ng magkaparehong damit. Ipinaliwanag ni Guwon na pinadala lang iyon at nagkataon lang. Ngunit walang nagkataon. Noong natutulog si Sarang sa sasakyan, dumaan si Guwon sa mall upang bilhin ang mga iyon. Naakit siya sa dalawang damit at natantya pa niya ang sukat ng sapatos ni Sarang, kaya eksaktong kasya ang binili niya. Umorder si Guwon ng maraming pagkain, dahilan upang magtaka si Sarang kung paano nila mauubos iyon. Sinabi niya na hindi naman kailangang ubusin, kumain lang ng gusto. Gusto rin niyang malaman ang mga paborito ni Sarang, pagkain, panahon, kulay, at iba pa. Nagtaka si Sarang kung bakit gusto niyang malaman ang mga iyon. Sinabi ni Guwon na para hindi siya mag-aksaya at mas mapokus sa mga bagay na gusto niya. Dahil dito, natulala si Sarang at walang masabi. Pagkatapos kumain, gusto ni Sarang na siya ang magbayad kahit pinigilan siya ni Guwon. Nang marinig niya na aabot sa halos 2 milyong won ang bill, labis siyang nagulat. Naunawaan niyon ni Guwon kaya siya na ang nagbayad. Hinahatid niya si Sarang pauwi at binigyan pa ng cake. Lubos na nagpasalamat si Sarang sa lahat ng ginawa niya. Biglang dumating ang kanyang ex-boyfriend at pinagalitan siya, inaakusahan siyang may bagong lalaki kaya siya iniwan. Kahit nakipaghiwalay na si Sarang, patuloy pa rin siyang ginugulo nito. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag ng pulis, ngunit pinigilan siya.
Pinaratangan pa siya ng lalaki na may dalawang karelasyon. Lalong nagalit si Sarang at sinisi ang sarili kung bakit hindi niya ito iniwan ng mas maaga. Binalaan niya ang lalaki na huwag na muling magpakita at pumasok na siya sa bahay. Hindi rin nagpatalo si Guwon at binalaan ang lalaki na huwag nang gambalain si Sarang. Sinabi niyang ang paghabol sa taong ayaw sa iyo ay isa ring uri ng karahasan. Pagpasok sa bahay, binuksan ni Sarang ang cake. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Guwon na bumabati ng happy birthday. Bago pa siya makasagot, tumawag ito at sinabing kung may mangyaring tulad kanina, tawagan na lang siya at huwag nang umabot sa pulis. Sa huli, muli siyang binati ni Guwon ng happy birthday dahil hindi niya ito nasabi kanina. Dahil dito, nakaramdam ng init sa puso si Sarang. Mag-isa niyang sinindihan ang kandila at ipinagdiwang ang kanyang karawan. Samantala, si Guwon ay hindi maalis ang tingin sa litrato nilang dalawa. Pag-uwi ni na Opiaonghua at Kang Dayul, agad nilang tinanong si Cheon Sarang tungkol sa suot niyang damit. Gusto nilang malaman kung sinong mayamang lalaki ang nagbigay sa kanya ng mga mamahaling bagay na yon, ngunit tumanggi si Sarang na sabihin. Hindi na raw kailangang malaman kung sino yon, pero sa tingin nila ay may gusto sa kanya ang lalaki. Dapat daw ay mabilis na siyang makipag-date rito. At hindi rin daw tama na tanggapin niya yon ng basta-basta, bilang pasasalamat, dapat ay bigyan niya rin ng regalo ang lalaki. Biglang naglabas si Piaonghua ng pabango at sinubukang ibenta yon dahil kailangan niyang maabot ang kwota ngayong buwan, ngunit tumanggi si Sarang na bumili. Kinabukasan, patuloy pa ring tinititigan ni Guwon ang litrato nila. Nang makita niyang papasok si No Sang-sik, agad niya itong itinago. Ngunit nang buhati ni Sang-sik ang mga dokumento, nakita niya ang litrato sa ilalim, litrato nilang dalawa na magkapareho pa ang suot. Ipinaliwanag ni Guwon na birthday lang iyon ni Sarang at bahagi iyon ng benepisyo para sa empleyado. Sumingit si Sang-sik at sinabing empleyado rin siya at gusto rin niyang makaranas ng ganoong benepisyo, bakit hindi siya bilhan ng magkaparehong damit. Hindi pa siya tapos magsalita ay agad siyang pinalabas ni Guwon. Kinagabihan, nakipagkita si Sarang kay Guwon upang ibigay ang regalo. Ayaw niyang makakita ng ibang tao dahil baka pag-usapan siya sa hotel. Ibinigay niya ang regalo at agad umalis, ngunit ayaw ni Guwon na matapos doon. Gusto niyang makasama siya sa hapunan. Dinala ni Sarang si Guwon sa isang restaurant na ayon sa kanya ay sikat. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naranasan ni Guwon ang pumila at maghintay. Matapos ang isang oras, nakapasok din sila. Namangha si Guwon sa lahat ng bagay, uminom siya ng 5 baso ng beer ng sunod-sunod, kakaiba ang performance ng chef, at masarap ang pagkain. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang isang napakagandang hapunan. Sa kabilang panig, gustong makipaghiwalay ng asawa ni Gu Huaran. Inamin niyang may mahal na siyang iba. Pinayagan niya itong magmahal ng iba, ngunit ayaw niyang makipaghiwalay. Nakikipaglaban pa siya para sa mana laban kay Guwon, kaya gusto niyang magtiis muna ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Noong araw na yon, ipinadala si Sarang ng kumpanya sa isang Farmer Week event, pupunta siya sa malalayong lugar upang ipromote ang hotel. Nang malaman ito ni Guwon, labis siyang nag-alala. Galit siyang sinabi na parang pagsasamantala iyon sa mga empleyado, kahit siya mismo ang pumirma nito. Hindi niya inaasahan na si Sarang ang mapipili. Gusto sana niyang i-text siya, ngunit paulit-ulit niyang binura ang mensahe at hindi ito naipadala. Madaling araw, nakarating si Sarang sa bahay ng magsasaka, ngunit wala ang may-ari dahil umakyat ito sa bundok. Ayaw niyang umuwi nang walang nagagawa, kaya nagpasya siyang hanapin ito. Ayon sa direksyon ng asawa nito, mag-isa siyang naglakbay sa bundok. Sa kabilang panig, napansin ni Guwon na masama ang panahon, kaya agad siyang tumawag. Nang malaman niyang nasa bundok si Sarang, lalo siyang nag-alala at pinababa niya ito agad. Ngunit nakita ni Sarang ang isang ligaw na ginseng at hinabol ito. Hindi pa siya nakakasagot kay Guwon nang madulas siya at nahulog sa bangin at nawala ng malay. Paulit-ulit siyang tinatawagan at may mensahe ni Guwon ngunit walang sumasagot. Nang magising si Sarang, napagtanto niyang nasa bangin siya. Sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang tao. Umiiyak siya at natatakot na baka hindi na siya makaalis. Biglang may ilaw mula sa helicopter na tumutok sa kanya at kasunod nito ay si Guwon na bumaba mula sa itaas na parang bayani. Hindi makapaniwala si Sarang at agad siyang umiyak habang yakap siya. Natatakot siyang baka mamatay na siya roon. Inalo siya ni Guwon at sinabing ayos lang ang lahat. Dahil sa masamang panahon, umalis ang helicopter at iniwan silang dalawa roon. Sa kabutihang palad, dumating ang may-ari ng bahay at dinala sila sa ligtas na lugar. Hinanap niya si Sarang dahil hindi pa ito nakakabalik. Pinagalitan siya nito at sinabing huwag masyadong magpakapagod para sa kumpanya. Nang tanungin kung sino ang nag-utos, itinuro ni Sarang si Guwon na ikinahiya naman ito. Pagkatapos kumain, nag-usap silang dalawa. Pinayuhan siya ni Guwon na magpatingin sa ospital kinabukasan at huwag magtrabaho ng sobra. Nangako siyang hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli. Dahil dito, nakaramdam ng init sa puso si Sarang. Iba talaga siya kumpara sa iba. Kinabukasan, naghanda silang bumalik sa lungsod. Sinubukan ni Sarang na kumbinsihin ang may-ari na ipadala ang mga susunod na ginseng sa King Hotel, ngunit mayroon na itong kapartner na ibang hotel. Pinayuhan silang umuwi na. Biglang naalala ni Sarang ang ginseng na nakuha niya kahapon. Ipinakita niya ito sa mag-asawa at labis silang nagulat sa halaga nito. Ito ay isang napakabihirang uri. Sa buong buhay niya, isang beses pa lang siyang nakahukay ng ganoong ginseng. Pinuri niya si Cheon Sarang at sinabing mabuti ang kanyang pagkatao kaya niya yon natagpuan. Sinubukan pa niyang hikayatin si Sarang na manatili at magtrabaho kasama niya, ngunit agad itong pinigilan ni Guwon.
Sinabi niyang si Sarang ay isang mahalagang talento at kayamanan ng kanyang kumpanya. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa buhay ni Sarang, nais sana niyang ibigay ang ginseng, ngunit tumanggi ang matanda. Sinabi niyang mas mabuting dalhin ito ni Sarang para sa kanyang mga magulang. Tahimik na sinabi ni Sarang na wala na siyang mga magulang, ngunit may lola pa siya, kaya doon na lamang niya ito ibibigay. Narinig iyon ng matanda at agad siyang kumuha ng kahon upang balutin ang ginseng. Bago sila umalis, tinawag ng matanda si Guwon upang makipag-usap. Sinabi niyang siya na ang magpapadala ng ginseng sa hotel, kaya huwag na silang magpadala ng empleyado roon. Dahil sa kasipagan at dedikasyon ni Sarang, nagbago ang isip ng matanda. Lubos na nagpasalamat si Guwon. Sa labas, naghihintay na si No Sang-sik. Sinabi niyang ipinapatawag si Guwon ng chairman at galit ito dahil sa ginawa niyang kaguluhan sa kumpanya para iligtas ang isang empleyado. Iniwan ni Guwon si Sang-sik at siya mismo ang nagmaneho upang ihatid si Sarang sa bahay nito. Pagpasok ni Sarang sa loob, nanatili si Guwon sa labas at sumilip sa loob upang panoorin siya. Biglang lumabas ang lola ni Sarang at nakita siya. Tinanong siya kung sino siya at bakit siya sumisilip. Ipinaliwanag ni Guwon na naghihintay lang siya at na-curious kaya sumilip. Nang malaman ng lola na katrabaho siya ni Sarang, pinapasok siya at pinabuhat ng 2 bag ng sibuyas. Halatang hindi pa siya nakakapagbalat ng sibuyas, kaya tinuruan siya ng lola. Sa halip na balatan, pinutol niya ang mga ito, dahilan upang magulat ang lola. Napailing ito dahil kahit ganoon kalaking lalaki ay hindi marunong magbalat ng sibuyas. Pagkatapos, pinapasok siya ng lola at pinainom ng tubig. Nagulat si Sarang kung bakit pinagawa iyon sa kanya dahil isa itong mataas na opisyal sa kumpanya. Ngunit sinabi ng lola na hindi naman ito anak ng chairman. Pinakain siya ng lola ng sabaw ng ulo ng baka. Kahit nag-alinlangan siya sa simula, nagustuhan niya ito. Pagkatapos kumain, pinabalot pa siya ng pagkain at binayaran pa siya sa pagbabalat ng sibuyas. Inihatid ni Guwon si Sarang pauwi at nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito. Sinabi ni Guwon na kung gusto niyang magpasalamat, ilibre na lang siya ng pagkain. Pumayag si Sarang at sinabing kahit kailan siya libre. Biglang sinabi ni Guwon, mag-date tayo. Nagulat si Sarang at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nahihiya siyang umakyat ng bahay habang si Guwon ay nasiyahan sa buong araw. Nang gabing iyon, may birthday party sa hotel para sa bunsong anak ng isang mayamang pamilya, isang babaeng ipinangako kay Guwon mula pagkabata. Dumating si Guwon na may dalang malaking regalo, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Sarang. Dahil may ibang gagawin si Sang-sik, pinahawak niya kay Sarang ang regalo. Lumapit ang babae at niyakap si Guwon. Nang kukunin na ni Guwon ang regalo, nakita niyang si Sarang ang may hawak nito. Napansin niyang hindi ito masaya, ngunit hindi siya sinagot. Sa labas, nagalit si Sarang at sinabihan si Sang-sik na huwag basta mag-aya ng date kung hindi naman seryoso. Umalis siya na ikinagulat ni Sang-sik. Pag-uwi, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung normal bang basta na lang mag-aya ng date ang mga lalaki. Sinabi ni Pyonghwa na marami siyang nakikitang ganoong lalaki sa airport at kadalasan ay may girlfriend na ang mga ito. Nagsimulang maghinala si Sarang na may girlfriend si Guwon ngunit nag-aya pa rin ito ng date. Hindi alam ng kanyang mga kaibigan na si Guwon ang tinutukoy niya. Upang makalimot, muli silang nagparty, nagpatugtog ng musika at umorder ng pagkain tulad ng pizza at fried chicken. Habang kumakanta si Sarang, may kumatok sa pinto. Akala niya ay delivery, ngunit nagulat siya nang si Guwon ang nasa labas. Pareho silang natulala. Nahihiyang tinanong ni Sarang kung bakit siya naroon, ngunit gusto ni Guwon na pumasok at doon na mag-usap. Sa loob, naroon ang kanyang 2 kaibigan. Nagulat silang lahat nang makita si Guwon. Tinanong nila kung ano ang posisyon niya sa kumpanya at sinabi niyang katrabaho siya ni Sarang. Agad namang nagsalita ng masama ang 2 kaibigan tungkol sa direktor ng kumpanya, hindi nila alam na ang taong tinutukoy nila ay ang mismong nasa harap nila. Nahiya rin si Cheon Sarang, kaya agad niyang ipinagtanggol si Guwon. Sinabi niyang dati ay ganoon ito, pero ngayon ay nagbago na at hindi naman ito masama gaya ng iniisip nila. Tinanong ng 2 kaibigan kung ano ang pangalan ni Guwon, ngunit nag-alinlangan siya at sinabing tawagin na lang siyang manager no. Tinukso siya ni Oh Pyonghwa at sinabing baka pumunta siya roon dahil namimiss na niya si Sarang. Maghapon na raw silang magkasama at kaunting oras pa lang na nagkahiwalay ay hinahanap na agad ang isa't isa. Nahihiya si Sarang at agad itong itinanggi. Upang mabigyan ng espasyo ang dalawa, nagpaalam na ang 2 kaibigan at umalis. Humingi ng paumanhin si Sarang kay Guwon sa ugali ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Guwon na hindi tama ang iwan ang isang babae para pumunta roon, lalo na sa kaarawan nito. Sinabi ni Guwon na hindi niya yon girlfriend. Tinanong ni Sarang kung bakit ganoon na lamang ang yakap ng babae sa kanya, parang ba pampublikong pahingahan siya na kahit sino ay pwedeng sumandal. Umiti si Guwon at tinanong kung nagsiselos ba siya. Nahihiyang itinanggi ni Sarang at sinabing wala siyang pakialam kahit makipag-date siya sa iba. Naiintindihan ni Guwon ang nasa isip niya, kaya marahan niyang hinaplos ang buhok nito at nangakong hindi na mauulit ang ganoong hindi pagkakaintindihan. Samantala, palihim silang pinapanood ng 2 kaibigan, ngunit agad silang nagtago ng mahuli. Pagkatapos, naglakad-lakad ang 2 at nagkwentuhan. Ilang beses na silang umikot ngunit ayaw pa ring umuwi ni Guwon. Hinawakan niya ang kamay ni Sarang at nais pang maglakad ulit, dahilan upang magmukha silang magkasintahan. Sa araw na yon, habang nagtatrabaho, niloko ng sobra si Oh Pyonghwa ng isang piloto. Naiinis siya dahil patuloy itong sumusunod sa kanya. Dumating si Lee Ro-won at pinigilan ang lalaki. Sinabi niya kay Pyonghwa na kung may kailangan siya, sabihin lang sa kanya.
Pareho silang may gusto sa isa't isa at talagang nagugustuhan ni Pyonghwa ang mabait na lalaking ito. Sa kabilang panig, nais ni Gu Huaran na magsagawa si Sarang ng press conference. Gusto niyang angkinin ang kredito at sinabi niyang siya ang nagpakahirap upang mahanap si Sarang sa bundok, pati na ang pagpapadala ng helicopter. Naiinis si Sarang sa mga kasinungalingan, ngunit wala siyang magawa. Nang makita niya si Gu Won, agad niyang binanggit ang pangalan nito upang pasalamatan. Malapit nang bumisita sa Korea ang isang Arabong prinsipe at nais ni Chairman Gu Namjoon na hikayatin ito ni Gu Won na manatili sa kanilang hotel. Tinawagan ni Gu Won ang prinsipe, kahit hindi sila magkasundo, naging magkaklase sila sa England. Nangako si Gu Won na tutuparin ang lahat ng gusto nito, kaya pumayag ang prinsipe. Pagdating ng prinsipe, agad siyang naakit sa ngiti ni Sarang. Naiinis si Gu Won ngunit wala siyang magawa. Bilang bahagi ng pagtanggap, binigyan ni Sarang ang prinsipe ng pulseras, ngunit hiniling nito na siya mismo ang magsuot nito. Si Gu Won ang gumawa nito kapalit niya. Pagkatapos, sinabi ni Gu Won na tapos na ang lahat ng proseso at inanyayahan ang prinsipe sa silid. Ngunit hindi ito pinansin ng prinsipe at sa halip ay inanyayahan si Sarang na kumain. Habang magkasama silang kumakain, pumasok si Gu Won upang gambalain sila. Nagpalitan sila ng matitinding tingin. Sa mga sumunod na araw, nais ng prinsipe na laging kasama si Sarang. Ipinasyal niya ito kung saan-saan at palaging nakasunod si Gu Won. Tuwing nagiging malapit ang prinsipe kay Sarang, agad siyang nakikialam. Hindi niya inaalis ang tingin kay Sarang. Isang gabi, binigyan ng prinsipe si Sarang ng isang napakagandang gown para sa isang espesyal na okasyon. Napakaganda niyang tingnan, parang prinsesa. Huling gabi na iyon ng prinsipe sa hotel, kaya naghanda siya ng espesyal na hapunan, punong-puno ng kandila at bulaklak, para sa kanilang dalawa lamang. Nang iutos ng prinsipe na ihain ang alak, lumabas si Gu Won na nakasuot bilang waiter. Nagulat si Sarang. Isinantabi niya ang pagiging direktor upang gampanan ang tungkulin bilang server dahil iyon ang bahagi ng kontrata. Pagkatapos, inilabas ng prinsipe ang isang malaking diamond ring at nagpropose kay Sarang. Nagulat siya at halos mahawakan ng singsing, ngunit agad siyang pinigilan ni Gu Won. Mariin niyang tinutulan ang proposal at sinabing bilang superior ni Sarang, tungkulin niyang protektahan ito mula sa isang lalaking mahilig maglaro ng damdamin. Hinila ni Gu Won si Sarang palabas, ngunit nais niyang ibalik ang singsing. Siya mismo ang nagbalik nito at sinabi na pinahahalagahan niya ang damdamin ng prinsipe, ngunit nais niyang tanggihan ang proposal. Ikinararangal niya yon, ngunit ang maipagsilbihan ang isang prinsipe na tulad ninyo ay isang karangalan. Tinuturing ko kayo bilang isang napakahusay na bisita. Sinabi ng prinsipe na yon ang unang pagkakataon na tinanggihan siya nang hindi siya nasaktan. Dagdag pa niya, babalik siya sa susunod na may dalang mas mahal na singsing at sana ay huwag na siyang tanggihan noon. Umiti lamang si Cheon Sarang sa sinabi niya. Ninais ni Sarang na maghapunan silang tatlo kasama si Gu Won at syempre ay hindi tumanggi ang prinsipe. Kinagabihan, pumunta ang tatlong magkakaibigan sa isang pampublikong sauna para mag-relax at magbenta rin ng produkto dahil malapit na ang katapusan ng buwan at hindi pa naabot ni Oh Pyonghwa at Kang Dayul ang kanilang kwota. Samantala, namimiss ni Gu Won si Sarang kaya tinawagan niya ito. Nang malaman niyang nasa sauna ito, agad siyang pumunta roon. Unang beses niya yon kaya kakaiba ang lahat para sa kanya. Inalok siya ng espesyal na nilagang itlog, ngunit tumanggi siya hanggang sasabihan siya ni Sarang na kumain at kalaunan ay naubos niya ang isang buong basket ng itlog. Tinanong ni Gu Won kung libre si Sarang sa weekend dahil gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Masaya itong pumayag. Kinagabihan, nagkita sila sa isang restaurant na nirentahan ni Gu Won kaya wala nang ibang tao. Siya mismo ang gumanap bilang chef at waiter, nais niyang siya mismo ang magsilbi kay Sarang. Masarap ang mga pagkain, hindi lang basta okay, kundi talagang napakasarap. Bigla siyang nagpakitang gilas ng fire trick na ikinagulat ni Sarang, ngunit dahil doon ay umandar ang fire alarm at bumuhos ang tubig. Agad siyang dinala ni Gu Won sa gilid. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili at naghalikan sila habang patuloy ang pagbuhos ng tubig. Kinabukasan, puno ng sigla si Gu Won. Ginamit niya ang pabangong ibinigay ni Sarang. Napansin ito ni No Sang-sik at nagtaka. Nang makita ni Gu Won si Sarang, kapwa sila napangiti. Sa elevator, hindi na itago ni Gu Won ang kanyang nararamdaman at palihim pa nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Buong araw, palaging malapit si Gu Won kay Sarang sa trabaho. Nahihiya si Sarang kaya pinauwi siya dahil hindi siya makapagtrabaho ng maayos kapag naroon siya. Nakita ni Gu Won ang mga bulaklak at naalala ang lola ni Sarang kaya bumili siya ng baukwet at dinala yon. Pagdating niya, nadulas ang lola ngunit agad niya itong nasalo. Dinala niya ito sa ospital at iginiit na magpatingin muna bago umuwi. Dumating si Sarang at labis na nag-alala. Nakiusap siya sa lola na manatili muna sa ospital. Pagkatapos, bumalik sila sa tindahan. Sinubukan ni Gu Won ayusin ang kuryente ngunit lalo lang nasira. Gusto ni Sarang na umuwi siya, ngunit tumanggi si Gu Won. Doon niya inamin ang kanyang nararamdaman na gusto niya si Sarang at nais niyang tanggapin nito ang kanyang damdamin. Tumango si Sarang at naghalikan silang muli. Kinabukasan, nagulat ang lola ni Sarang nang malaman ang nangyari. Pinagalitan niya si Gu Won, ngunit kalaunan ay tinanggap din siya at itinuring na posibleng maging manugang. Inihatid ni Gu Won si Sarang pauwi, magkahawak kamay sila hanggang sa makita sila ng kanyang dalawang kaibigan. Inanyayahan nila si Gu Won sa loob. Habang umiinom, ibinuhos ng dalawa ang kanilang sama ng loob tungkol sa kumpanya, hindi patas ang pamamahala. Nainis si Gu Won at nangakong ayusin ang lahat. Nagduda ang mga kaibigan dahil isa lamang siyang manager, ngunit napagtanto niyang hindi niya dapat ibunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan.
Kinabukasan, inutusan niya si Sangsik na bigyan ng gantimpala ang mga natatanging empleyado, kabilang sina Kang Dayul o Pyonghua at Cheon Sarang. Isang linggong bakasyon sa Thailand ang kanilang natanggap. Masaya silang tinanggap ang balita, hindi alam na si Guwon ang may pakana. Sa airport, nagtipon silang lahat. Biglang dumating si Sangsik nang hindi nagpapaalam. Nang tawagin niya si Guwon bilang direktor, agad siyang pinatahimik ni Guwon. Tinanong siya ni Guwon kung bakit siya naroon. Kalmadong sinabi ni No Sangsik, ako ang top secretary, paano ako mawawala? Ipinakilala siya ni Guwon sa dalawang kaibigan ni Sarang bilang department head. Nataranta si Sangsik sa una, ngunit agad niyang inayos ang kanyang asal dahil siya na ang may pinakamataas na posisyon sa grupo. Pagdating nila sa Thailand, labis ang saya at excitement ng lahat. Sinunod nila ang lahat ng utos ni Sangsik at ang motto niya ay mag-enjoy ng todo, kumain ng todo. Buong araw silang naglibot sa Bangkok, kumain, uminom, at nag-enjoy hanggang sa mapagod at bumalik sa hotel. Nang makatulog ang lahat, palihim na nagkita sina Sarang at Guwon. Kahit maghapon silang magkasama, wala silang sariling oras. Sa tabi ng pool, naging malapit sila sa isa't isa at nagpalitan ng matatamis na halik sa tahimik na gabi. Pagbalik mula sa Thailand, nagdala si Sarang ng mga pasalubong sa kanyang mga katrabaho. Dahil dito, naging mas mabait ang pakikitungo nila sa kanya. Samantala, nag-date sina Lee Ro-woon at Oh Pyonghua. Tinanong ni Pyonghua kung seryoso ba siya at kinumpirma niya yon. Ngunit sinabi ni Pyonghua na hindi pa niya kayang tanggapin. Tinanggap ito ni Ro-woon at hinayaan siyang magdesisyon. Isang gabi, pag-uwi ng lola ni Sarang, nakarinig siya ng ingay sa kusina at inakalang may magnanakaw. Ngunit si Guwon pala yon na nag-aayos ng lababo at may dalang maraming regalo. Napansin ng lola na pareho sila ng ugali ni Sarang, direkta at mabilis kumilos. Pinagalitan siya ng lola kung bakit napakarami niyang dala at tinanong kung nagbibigay din ba siya sa kanyang ama. Sinabi niyang wala siyang pakialam doon, kaya pinagalitan siya ng lola at pinauwi siya na may dalang herbal oil para sa kanyang ama. Pumayag siya. Nagpasalamat si Guwon sa lola sa pagpapalaki kay Sarang, ngunit sinabi nitong lumaki ang apo niya sa sariling pagsisikap. Nangako si Guwon na poprotektahan niya si Sarang at hiniling ng lola na alagaan niya ito ng mabuti. Kinagabihan, naghanda si Sarang ng hapunan para kay Guwon. Nagdala siya ng bulaklak para sa kanya. Maraming masasarap na pagkain ang inihanda ni Sarang. Sa gitna ng kanilang hapunan, tumawag si Sangsik ngunit hindi ito sinagot ni Guwon. Tahimik at masaya nilang tinapos ang hapunan at nagkwentuhan hanggang sa muli silang maghalikan sa isang sandaling puno ng saya. Biglang dumating ang mga kaibigan ni Sarang at nagulat sa kanilang nakita. Hindi na nakapagtago si Sarang at pinilit siyang magsabi ng totoo. Sinabi niyang kamakailan lang nagsimula ang kanilang relasyon. Pinagalitan siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi niya yon sinabi agad. Nagbanta pa sila na kung may iba pa siyang itinatago, hindi nila siya patatawarin. Dahil dito, nagpa siya si Guwon na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi niyang siya ang anak ng chairman, ang direktor na lagi nilang pinupuna. Ipinakilala rin niya si Sangsik bilang kanyang sekretary. Nagulat ang lahat at biglang nagbago ang kanilang asal. Pinaupo nila si Guwon at pinagsilbihan. Humingi sila ng paumanhin sa kanya. Sinabi ni Guwon na tratuhin na lang siya tulad ng dati para maging komportable. Ngunit lumuhod pa rin sila at paulit-ulit na humingi ng tawad, dahilan upang mailang si Guwon. Pagkatapos, hinila ni Kang Dayul si Sangsik sa labas upang kumprontahin. Ipinaliwanag ni Sangsik na wala siyang balak magsinungaling at sinunod lamang niya ang utos ni Guwon. Umiiyak siyang humingi ng tawad. Pagkatapos, nagreklamo siya kay Guwon kung bakit nagkaroon ito ng girlfriend bago siya at bakit hindi siya sinabihan. Wala nang masabi si Guwon sa kanyang matalik na kaibigan. Naging mausisa ang dalawang kaibigan at tinanong kung ano ang nagustuhan niya sa lalaki. Sinabi ni Cheon Sarang na gusto niya ang lahat dahil hindi siya pinaparamdam ng lalaki ng kaba o lungkot at palagi itong nasa tabi niya kapag kailangan niya. Wala nang nasabi ang kanyang mga kaibigan kundi ang batiin siya dahil iyon naman talaga ang matagal na nilang hinihiling para sa kanya, ang makahanap ng isang mabuting tao. Nang gabing iyon, nagkayayaan ang grupo ni Sarang na lumabas para kumain at uminom. Inamin din ng kanyang mga katrabaho ang tunay nilang nararamdaman. Noong una ay hindi nila siya gusto, ngunit habang tumatagal at nakatrabaho nila siya, nagbago ang tingin nila sa kanya. Pagkatapos kumain at uminom, umuwi na ang lahat sakay ng taxi, habang si Sarang ay naiwan upang maghintay ng bus. Tulad ng dati, biglang dumating si Guwon upang ihatid siya pauwi. Pagdating sa bahay ni Sarang, pareho silang basang-basa. Hindi sinasadyang naipakita ni Guwon ang kanyang hubog na katawan sa harap ni Sarang, na ikinabahala at ikinailang niya. Di na napigilan ng magkasintahan ng emosyon at nagpalitan sila ng matamis na halik. Sa araw na yon, itinalaga si Sarang sa Dream Team, ang pinakamataas na posisyon ng mga empleyado sa King Hotel. Nagtatrabaho siya bilang senior waitress sa labas ng pangunahing area at mataas ang sahod na nawala sa kanya dahil sa pagbabago. Inilipat siya sa ibang hotel upang magsilbi sa mga espesyal na bisita at labis siyang nagulat nang makita niya si Guwon doon. Kasama ng pamilya nito ang isa pang mayamang pamilya. Nakaupo si Guwon sa tabi ng isang babae na pinagtugma ng kanilang mga pamilya. Sinubukan ni Sarang na manatiling propesyonal, ngunit sa kanyang puso ay magulo ang kanyang nararamdaman. Alam din ni Guwon kung ano ang iniisip ni Sarang. Nang marinig niyang pinag-uusapan ng ama ni Guwon ang tungkol sa kasal nito ngayong taon, lalo siyang kinabahan. Tumingin siya kay Guwon at agad humingi ng paumanhin sa lahat dahil sa kanyang pagkakamali. Dadalhin sana ni Sarang ang mga plato, ngunit pinigilan siya ni Guwon at tinanong kung nasaktan ba siya, saka siya pinaalis upang maglinis.
Sa kabilang banda, inutusan siya ng manager na lumabas. Tahimik na naglakad si Sarang habang puno ng iba't ibang iniisip ang kanyang isipan. Ayon sa kanila, may kasintahan si Guwon, ngunit wala itong pakialam. Nandoon siya upang pag-usapan ang tungkol sa kanya at kay Yuri. Agad na sinabi ni Guwon na wala siyang nararamdaman para kay Yuri. Ngunit sinabi ni Yuri na ayos lang, lahat naman ay umiibig at naghihiwalay, kaya magmahal siya hanggat gusto niya at makipaghiwalay pagkatapos, dahil sa huli ay magpapakasal pa rin sila. Nainis si Guwon at nagpaalam na umalis. Sa labas, hinanap niya si Sarang at humingi ng paumanhin dahil narinig nito ang usapan. Sinabi ni Sarang na ayos lang siya at nagulat lamang ng kaunti. Matatag na sinabi ni Guwon na hindi iyon mangyayari at sinabing tawagan siya kapag tapos na ito. Pag-uwi, pinayuhan siya ng kanyang ama na tapusin ang relasyon niya dahil para sa kanya mas mahalaga ang kasal kaysa sa pag-ibig. Nais niyang pamahalaan ni Guwon ang kumpanya at ang pagpapakasal kay Yuri ay isa sa mga benepisyo. Ngunit tumanggi si Guwon at sinabing poprotektahan niya ang babaeng tunay niyang mahal. Nag-aalala ang kanyang ama na baka matulad siya sa nangyari sa kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Guwon kay Sarang at tinanong kung bakit hindi nito sinagot ang tawag niya. Sinabi ni Sarang na maaga siyang natulog. Biglang dumating si Yuri at pinayuhan si Sarang na humanap ng lalaking tunay na magmamahal at magpapahalaga sa kanya. Sinagot naman ni Guwon si Yuri na pag-isipan nitong mabuti ang mga pakinabang ng kasal sa kanya, ngunit wala siyang pakialam at umalis ng malamig. Sa kabilang banda, nahihirapan si Kang Dayul sa kanyang walang pakialam na asawa. Sa anibersaryo ng kanilang kasal, ayaw nitong makipag-dinner at nagdahilan na marami siyang trabaho. Ngunit nang makita ni Dayul, naglalaro lamang ito ng golf kasama ang mga kaibigan. Doon niya nalaman na isang taon na pala itong walang trabaho at pinagsinungalingan lang siya. Labis siyang nadismaya. Sa pulong ng mga shareholders, dahil sa paglago ng hotel sa tulong ni Guwon, nais siyang itaas ng kanyang ama bilang general manager ng King Hotel. Tutol man si Gu Huaran, wala siyang nagawa. Pagkatapos nito, hinanap ni Guwon ang pinakamatagal ng empleyado ng hotel upang magtanong tungkol sa kanyang ina. Bagamat maaari nitong sabihin kung nasaan ito, ayaw ni Guwon malaman yon. Ang gusto lang niya ay ang katotohanan, hindi ang hanapin ang kanyang ina, dahil may sama pa rin siya ng loob sa pag-iwan nito. Kinagabihan, pumunta si Guwon sa bahay ni Sarang at nagkaroon sila ng masasayang sandali. Tinanong siya ni Sarang kung balak niyang hanapin ang kanyang ina. Sinabi ni Guwon na gusto lang niyang malaman kung bakit ito umalis, kung mahal siya nito, dapat ito ang lumapit sa kanya. Ngunit sinabi ni Sarang na maaaring may mabigat na dahilan ang kanyang ina. Isinantabi muna nila ang usapan dahil gusto ni Guwon na ituon ang oras kay Cheon Sarang. Habang nagbabahaginan sila ng matatamis na halik, may isang taong lihim na kumukuha ng litrato sa kanila. Pagkatapos, tumawag ito sa media at nais ipalabas ang balitang iyon sa front page. Kinabukasan, nalaman ni Gu Namjoon na nasa lahat ng balita si Guwon, isang anak ng mayamang pamilya na nakikipagrelasyon sa isang misteryosong karaniwang babae. Agad siyang nag-utos na pigilan ang pagkalat ng balita sa anumang paraan. Sa hotel, nalaman din ng mga empleyado ang balita. Nabigla si Sarang nang makita ang mga larawan nilang kumalat, ngunit mabuti na lamang at nakablur ang kanyang mukha. Nagtaka ang iba kung bakit kamukha niya ang babae sa larawan, ngunit itinanggi niya yon at sinabing hindi naman malinaw ang mukha. Dahil sa kaba, agad siyang umalis. Samantala, hinanap ni Guwon si Sarang at ganoon din si Sarang sa kanya. Hinila niya ito papasok at niyakap, saka humingi ng paumanhin dahil sa nangyari. Ngunit sinabi ni Sarang na wala naman silang ginawang mali. Habang magkasama sila, biglang dumating si No Sang-sik at kinausap si Guwon ng pribado. Inutusan siya ni Guwon na siguraduhing hindi mabubunyag ang pagkakakilanlan ni Sarang kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Pinaghihinalaan ni Sang-sik na si Gu Huaran ang may pakana ng paglabas ng balita. Ilang araw bago nito, kinausap siya ni Huaran at inalok ng posisyon kapalit ng impormasyon tungkol kay Guwon, ngunit tumanggi siya. Dahil hindi siya pumayag, pinasubaybayan na lamang si Guwon sa iba. Nagpasalamat si Guwon kay Sang-sik na labis namang ikinatuwa nito dahil iyon ang unang beses na nakarinig siya ng salamat mula sa kanya. Nagbiro pa siya na kapag naging CEO si Guwon, ibigay na sa kanya ang posisyon nito. Tulad ng dati, itinuro lang ni Guwon ang pinto bilang sagot. Samantala, inutusan ni Gu Huaran ang kanyang mga tao na ipagpatuloy ang pagkalat ng balita at ipakita na ang mukha ng babae ng malinaw upang mapanatili ang interes ng publiko. Nang malaman ni na Oh Pyonghwa at Kang Dayul ang balita, agad na tumawag si Dayul sa media at pinagalitan ang mga ito dahil sa paglalabas ng malinaw na larawan. Pinayuhan naman ni Pyonghwa si Sarang na umiwas muna sa social media at pinatibay nila ang loob nito, sinasabing wala itong ginawang mali. Kinabukasan, pagpasok ni Sarang sa hotel, ramdam niya ang mga tingin ng lahat sa kanya. Si Manager Kim ay nagparinig at tila inaakusahan siyang sadyang nilapitan ang direktor. Bigla namang dumating si Guwon at sinabi sa lahat na siya ang unang lumapit kay Sarang. Sinabi pa niyang kung gusto nilang malaman ang sikreto, kausapin siya ng personal. Napahiya si Manager Kim at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Pagkatapos, hinawakan ni Guwon ang kamay ni Sarang at inilabas siya. Sinabi niya na kung may magtanong muli sa kanya, sabihin na siya ang unang nanligaw. Mula pa noong unang araw na nagkita sila, nasabi ni Guwon na ninakaw na ni Cheon Sarang ang kanyang puso. Ngumiti na lamang si Sarang sa mga salitang yon. Noong araw na yon, nagdaos si Gu Huaran ng pulong ng mga shareholders dahil sa iskandalong kinasangkutan ni Guwon na maaaring makaapekto sa imahe ng kumpanya. Nagkaisa ang lahat na tutulan ang pagkuha ni Guwon ng pamumuno sa hotel. Sa oras na yon, dumating si Gu Namjoon. Alam niya na ang lahat ay pakana ng kanyang anak na babae, ngunit hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon.
Galit niyang inutusan si Gu Huaran na umalis. Sinumbatan siya nito na kailanman ay hindi siya pinahalagahan ng ama, ngunit wala itong nagawa at umalis ng galit. Nang gabing iyon, nais makipag-usap ni Gu Namjoon sa kanyang anak tungkol sa pagpapalawak ng hotel sa buong mundo at gusto niyang magpunta si Gu Won sa ibang bansa para sa trabaho. Pumayag si Gu Won, hindi alam na ito ay plano upang paghiwalayin sila ni Sarang. Kinabukasan, kinausap ni Gu Namjoon si Sarang at iminungkahi na lumipat siya sa ibang hotel. Hindi man niya direktang sinabi, naunawaan ni Sarang na tutol siya sa kanilang relasyon, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Hinahanap ni Gu Won si Sarang upang sabihin na aalis siya para sa trabaho, ngunit 3 linggo lamang iyon. Hindi naman sinabi ni Sarang na lilipat na siya ng trabaho dahil ayaw niyang mag-alala si Gu Won. Dinala ni Gu Won si Sarang sa isang amusement park na kanyang inupahan para sa kanilang dalawa. Nag-enjoy sila na parang mga estudyante, sinubukan ang lahat ng rides at naging masaya. Itinago ni Sarang ang kanyang lungkot at ginawang espesyal ang araw na iyon. Kinabukasan, naghanda si Gu Won para sa kanyang biyahe. Si Sarang naman ay naghahanda rin, ngunit magkaiba ang kanilang nararamdaman. Sumakay si Gu Won sa eroplano at masayang nagpadala ng mensahe, habang si Cheon Sarang ay nakaupo sa bus at sinasagot iyon. Inilipat si Sarang sa isang hotel sa labas ng lungsod, kung saan inililipat ang mga empleyadong nakagawa ng malalaking pagkakamali. Hindi maganda ang mga kondisyon doon, ngunit patuloy pa rin siyang nagsikap ng walang reklamo. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik si Gu Won sa South Korea. Agad niyang tinawagan si Sarang ngunit hindi niya ito makontak. Tumakbo siya sa dati nitong pinagtatrabahuhan, ngunit hindi niya ito nakita. Matapos magtanong, sinabi ng isang empleyado na nailipat na si Sarang sa ibang lugar. Agad siyang pumunta sa bago nitong pinagtatrabahuhan. Habang naglalakad sa labas, may nakita siyang babae at tinawag niya ito sa isang pamilyar na paraan. Biglang napahinto si Gu Won, ang babaeng iyon pala ay ang kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi nagtagal, hinanap ng ina ni Gu Won si Gu Namjoon upang makipag-usap. Hindi siya pumunta upang sisihin ito sa pagpapaalis sa kanya noon. Alam niyang sinusubukan nitong alisin ang babaeng mahal ni Gu Won, katulad ng nangyari sa kanya noon. Ipinaliwanag niya na umalis siya noon upang protektahan si Gu Won dahil ginamit siya ng ama nito bilang paraan upang kontrolin siya. Sa loob ng maraming taon, namuhay siyang parang wala. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Gu Namjoon, ngunit sinabi niyang iyon lamang ang paraan upang maprotektahan ang korporasyon. Gayunpaman, sinabi ng ina ni Gu Won na hindi siya pumunta para marinig ang paghingi ng tawad. Nais lamang niyang huwag nitong itulak si Gu Won sa sukdulan. Idinagdag pa niya na hindi niya nagawang kontrolin ang sarili niyang buhay noon, kaya hayaan na lamang si Gu Won na mamuhay ayon sa sarili nitong kagustuhan dahil iyon ang nararapat gawin ng isang magulang. Pagkarinig nito, nagsimulang magbago ang isip ni Gu Namjoon at hindi na niya ipinagbawal ang relasyon ni Gu Won. Nang marinig ni Gu Won na tinatawag siya ng kanyang ina, hinanap niya ito ng buong puso. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala nila. Humingi ng tawad ang kanyang ina dahil sa biglaang pag-alis noon, ngunit iyon daw ang tanging paraan upang maprotektahan siya. Masaya siyang makita na lumaki si Gu Won ng mag-isa. Nanatiling malamig si Gu Won at sinabi sa kanyang ina na mamuhay ito para sa sarili at huwag nang subukang protektahan ng iba. Sinabi ni Gu Won na hindi niya kailanman kinamuhian ang kanyang ina. Naalala pa rin niya kung paano siya minahal nito kahit kakaunti lamang ang mga alaala. Palagi niyang iniisip na may dahilan kung bakit ito umalis, kaya ginawa niya itong motibasyon upang magpatuloy hanggang ngayon. Sa kabila ng malamig niyang ekspresyon, nagpaalam si Gu Won na mauuna na siyang umalis. Paglabas niya, doon lumabas ang tunay niyang nararamdaman. Gusto sana niyang tumakbo at yakapin ang kanyang ina, ngunit pinipigilan niya ang sarili upang hindi ipakita ang kahinaan. Bigla siyang napaiyak at napaluhod. Matapos kumalma, bumalik siya upang harapin ang kanyang ina. Lumapit siya at mahigpit itong niyakap, isang yakap na matagal na niyang hinintay, isang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Naunawaan ng kanyang ina na napatawad na siya ng kanyang anak at labis siyang naantig at napasaya. Samantala, patuloy pa ring masipag na nagtatrabaho si Sarang. Ibinunyag ng manager na malapit nang magsara ang lugar dahil sa kakulangan ng kita. Nag-alala siya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nangyari yon. Nalungkot din si Sarang dahil itinuturing na parang pamilya ang mga empleyado roon. Tinanong siya ng manager tungkol sa kanya at kay Gu Won dahil nabalita raw na naghiwalay na sila. Ngumiti si Sarang at sinabing maayos pa rin ang lahat, abala lang siguro si Gu Won kaya hindi pa ito nakakapunta. Habang nakatayo sa rooftop at nakatingin sa mga windmill, naalala ni Sarang ang mga sandaling magkasama sila. Totoong namimiss niya si Gu Won at iniisip kung ano ang ginagawa nito ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Gu Won. Nang makita siya, halos hindi niya mapigilan ang emosyon. Lumapit siya habang nangingilid ang luha. Pareho silang may parehong nararamdaman. Humingi siya ng paumanhin dahil huli na siyang dumating at nais niya itong isama pauwi. Ngunit sinabi ni Sarang na isa na siyang empleyado roon kaya hindi siya basta makakaalis. Sumagot si Gu Won na siya pa rin ay sa kanya. Umiti lamang si Sarang. Dinala niya si Gu Won sa loob at pinagawa ito ng mga gawain, pinapapunas ang lahat ng mga tablecloth kapalit ng pagbibigay ng lakas pagkatapos. Agad namang sumunod si Gu Won, mula sa pagiging boss ay naging waiter. Nang dumating ang manager, hindi niya agad nakilala si Gu Won at inutusan pa ito. Ngunit nang mapagtanto niya kung sino ito, agad siyang nagbago ng ugali at paulit-ulit na humingi ng tawad. Kinagabihan, ikinuwento ni Gu Won kay Sarang ang tungkol sa muli nilang pagkikita ng kanyang ina. Sinabi niyang mabuti itong tao. Natuwa si Sarang para sa kanya at naniniwala rin siyang hindi masama ang kanyang ina.
Inamin ni Guwon na akala niya ay nakalimutan na niya ito, ngunit nang muli niya itong makita, napagtanto niyang hindi pala. Sinabi ni Sarang na gusto niya ang lugar na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Naalala nito ang kanyang mga unang araw sa trabaho. Mayroon ding isang magandang hardin sa likod ng hotel na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit nalaman niyang maaaring ibenta ang lugar, kaya nais niyang magsikap upang mapanatili ito. Kinabukasan, muling ginulo si Oh Pyong-hwa ng piloto na patuloy sa pang-aasar tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi na siya nakatiis at sinipa ito ng malakas. Binalaan niya itong huwag na siyang gambalain muli. Naroon si Rowoon at ipinagtapat niya ang kanyang damdamin kay Pyong-hwa, ipinagtanggol siya laban sa piloto. Dinala niya ito sa dagat at nang tanungin kung bakit hindi niya inuusisa ang kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi iyon mahalaga, ang mahalaga ay kung sino siya ngayon. Nais niyang protektahan at paghilumin ang kanyang sugat. Bilang sagot, hinalikan siya ni Pyong-hwa. Samantala, ipinasyal ni Sarang si Guwon sa paligid ng hotel. Kumain sila, naglibot at nakilala ang mababait na tao roon. Napansin ni Guwon kung gaano kamahal ni Sarang ang lugar na yon. Kinagabihan, nagdaos si Guwon ng meeting tungkol sa kinabukasan ng hotel. Pinagalitan niya ang branch director dahil sa kapabayaan nito. Ngunit sinabi ng direktor na wala na ring silbi dahil ibebenta na ang lugar at gagawing cultural center ng lungsod. Habang nangingisda, sinabi ng direktor na ginagawa rin niya yon habang tinatalakay ang trabaho, hindi lang basta nagpapalipas oras. Tinitigan siya ni Guwon ng may halong paghamak at sinabing sa halip na gumawa ng mga walang saysay na bagay, dapat ay maghanap siya ng paraan para malutas ang problema, hindi lang para sa hotel kundi pati na rin sa mga empleyado. Sumagot ang direktor na wala raw karapatan si Guwon na manghimasok dahil ang hotel ay pag-aari ng kanyang kapatid sa ama. Siya ang nag-utos na ibenta ang lugar at sinusunod lamang niya yon. Nang marinig ito, sinabi ni Guwon na gusto niyang bilhin ang hotel. Nagulat ang lahat. Ayon sa sinabi ni Sarang, may espesyal na bagay sa lugar na yon, kaya nais niya itong gawing isang resort na kaakibat ng kalikasan, isang lugar na matatakasan ng mga tao mula sa ingay ng lungsod. Nakipagkamay si Guwon sa direktor matapos makumpleto ang bentahan, at agad niya itong pinaalis sa hotel. Masaya ang lahat, lalo na si Sarang. Dahil nalutas na ni Guwon ang problema, pumayag si Sarang na sumama sa kanya pabalik sa lungsod. Kinabukasan, dumating ang kanilang mga kaibigan upang sorpresahin sila. Dito, inihayag ni Rowoon na nakikipagrelasyon siya kay Oh Pyong-hwa. Nagulat sina Dayul at ang iba, ngunit binati rin nila ang dalawa. Samantala, si Do-sik ay nalungkot dahil sa edad niyang iyon ay wala pa rin siyang kapareha. Pagpasok nila, nabigla sila nang malaman na umalis na si Sarang at sumama kay Guwon sa lungsod. Nagalit si Dayul kay Do-sik dahil sa ideya ng sorpresa. Binalaan pa niya itong huwag magsalita at siya na ang mamumuno sa grupo. Samantala, muling nagkita si Sarang at ang ama ni Guwon. Alam nitong hindi na niya mapipigilan ang kanyang anak. Ipinasa niya kay Guwon ang buong pamamahala ng hotel chain at hindi na binanggit si Sarang. Sinabi rin niyang hindi na niya hahadlangan ang relasyon ng dalawa dahil ayaw niyang maulit ang pagkakamali niya noon sa ina ni Guwon. Nais niyang si Guwon na mismo ang magdesisyon sa kanyang buhay. Pagkatapos, hinarap ni Guwon ang kanyang kapatid na si Gujang na nagsabing hindi pa tapos ang laban. Ngunit sinabi ni Guwon na wala siyang balak agawin ang anumang bagay mula sa kanya at naniniwala pa rin siyang pamilya sila. Para kay Gujang, nakakatawa ang salitang pamilya dahil hindi niya ito kailanman naramdaman. Kinagabihan, umuwi si Sarang sa bahay ng kanyang lola upang doon matulog. Ramdam ng lola na may problema siya, ngunit hindi ito nagbukas. Sinabi lamang niyang namimiss niya ang kanyang lola. Samantala, bumili si Guwon ng singsing at nagpaplanong mag-propose. Hiniling niya sa tindera na pumili ng pinaka-espesyal na singsing, isang bagay na babagay sa magandang ngiti ng kanyang kasintahan. Ipinakita sa kanya ang isang malaking diamond ring na sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig. Naghanda si Guwon para sa espesyal na gabing iyon, maayos ang damit at pabango na gusto ni Sarang. Labis siyang kinakabahan at sabik. Inanyayahan niya si Sarang sa isang restaurant kung saan sila unang nag-dinner noong kaarawan nito. Masaya silang nagkwentuhan habang si Sarang ay walang ideya sa planong proposal. Sa labas, naghahanda ang team ng sorpresa gamit ang mga drone. Kinuha ni Guwon ang singsing, nanginginig sa kaba, at sinabi na may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Sarang na may sasabihin din ito. Pareho silang nag-aatubili kung sino ang mauuna hanggang sa huli ay si Sarang ang nagsalita. Kaya dapat tumigil na tayo. Napatigil si Guwon sa sandaling iyon. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nangyayari ito. Pinag-isipan ng mabuti ni Sarang ang bagay na ito at naramdaman niyang tila hindi ito angkop para sa kanya. Natahimik si Guwon at wala nang masabi pa, mahigpit niyang hawak ang singsing sa kanyang kamay, isang singsing na puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila wala ng saysay. Sa labas, nagsimula ng umandar at lumipad ang mga flycam, ngunit sa loob ay nananatiling tahimik ang dalawa. Bumuo ang mga flycam ng hugis puso gaya ng inaasahan ni Guwon, ngunit tila kalahati na lamang ang natira. Lumalabas na ang dahilan kung bakit nais umalis o tumigil ni Sarang ay tumutukoy sa kanyang kasalukuyang trabaho sa hotel. Gusto na niyang mag-resign dahil pakiramdam niya ay hindi na ito angkop sa kanya. Bagamat magarbo ang King Hotel, hindi pa rin iyon ang kanyang pangarap. Nang marinig ito, nakahina ng maluwag si Guwon. Para bang nabunutan siya ng tinik at muling lumiwanag ang kanyang mukha. Nais ni Sarang na umalis upang isulat ang sarili niyang kwento, gusto niyang magtayo ng maliit na hotel na siya mismo ang mamamahala. Agad tinawagan ni Guwon ang support team sa labas at pinatigil ang plano. Nais niyang ipagpaliban ang proposal sa ibang pagkakataon.
Nagtaka si Sarang sa tawag, ngunit hindi ito ipinaliwanag ni Guwon. Masayang binati ni Guwon si Sarang sa pagkakaroon ng trabahong tunay niyang gusto. Sinabi rin niyang kung may problema man o hirap, huwag itong mag-atubiling tawagan siya dahil agad siyang darating para sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Sarang kung ano sana ang sasabihin ni Guwon kanina. Sinabi niya na kahit nasaan siya o anuman ang ginagawa niya, palagi siyang kakampi nito. Naantig si Sarang sa mga salitang iyon at sinabi rin niyang kahit ano pa ang mangyari, mananatili siyang nasa tabi niya. Kinabukasan, pumunta si Sarang kay Chairman Gu upang mag-resign. Nang tanungin ang dahilan, sinabi niyang ginawa niya ito upang maipagpatuloy ang relasyon nila ni Guwon. Sa panahong malayo siya rito, naramdaman niyang hindi siya mabubuhay kung wala ito. Maaaring hindi siya gusto ng chairman, ngunit nangako siyang hindi siya bibigyan sa pagmamahal kay Guwon. Napangiti ang chairman sa kanyang katapatan, iyon ang katangiang gusto niya. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga naging pagkukulang at pagiging hindi patas. Pagkatapos, nagpaalam si Sarang sa kanyang mga katrabaho. Malaki ang naitulong nila sa kanyang pagkatuto, lalo na ang manager na laging sumuporta sa kanya mula noong una. Inayos ni Sarang ang kanyang mga gamit, itinabi ang kanyang name tag at ang badge bilang pinakamahusay na empleyado sa loob ng 2 magkasunod na taon, mga alaalang hindi niya makakalimutan. Sa labas, tiningnan niya ang hotel, isang lugar na puno ng alaala, lungkot, saya, at kung saan niya nakilala ang taong mahal niya. Habang naghihintay ng bus, isang limousine ang huminto sa kanyang harap. Bumaba si Guwon na may hawak na bulaklak. Nabigla si Sarang. Binati siya ni Guwon para sa kanyang bagong simula at binigyan siya ng sapatos bilang simbolo ng paglalakbay patungo sa magagandang lugar. Siya pa mismo ang nagsuot nito sa kanya at hinatid siya pauwi sakay ng marangyang sasakyan. Samantala, matapos mabuko ni Dayul, naging sunod-sunuran na ang kanyang asawa at ginagawa ang lahat ng gawaing bahay, habang si Dayul naman ay nag-enjoy sa buhay na dati niyang hindi nagawa. Matapos ma-promote si Guwon bilang CEO ng hotel, itinaas din niya ang posisyon ng kanyang matalik na kaibigan bilang head ng Strategic Planning Department. Labis itong ikinatuwa ng kaibigan na parang batang tuwang-tuwa. Binigyan pa siya ni Guwon ng isang Swiss na relo bilang regalo at umalis ito ng may pagmamalaki. Samantala, patuloy si Sarang sa paghahanap ng lugar para sa kanyang hotel. Marami siyang tiningnan ngunit walang tumugma, ang iba ay masyadong mahal, ang iba naman ay hindi angkop sa kanyang ideya. Hanggang sa makita niya ang isang lumang bahay sa tabi ng dagat. Agad niyang ibinalita ito kay Guwon dahil ito na ang hinahanap niya. Nilagdaan ang kontrata at masaya siyang malapit nang matupad ang kanyang pangarap. Nagdaos ang kanyang mga kaibigan ng selebrasyon para sa kanya, magiging may-ari na siya ng sariling hotel, kahit isa lamang itong kwarto. Nang malaman ito ng kanyang lola, inilabas nito ang mga ipon, daan-daang milyong won, bilang tulong sa kanya. Pati ang ginseng na ibinigay ni Sarang ay naibenta at idinagdag sa ipon. Pinilit siya ng lola na tanggapin ito dahil alam niyang kailangan niya ng puhunan. Wala nang nagawa si Sarang kundi yakapin ang kanyang lola at magpasalamat habang umiiyak. Nagkaayos na rin si Guwon at ang kanyang kapatid. Mula noon hanggang ngayon, hindi niya kailanman ginustong makipag-agawan sa kanyang ate. Samantala, si Gujiang ay nagsimulang magbago ng pananaw dahil naisip niya ang kanyang anak. Napagtanto niya na ang pera at posisyon ay hindi ang pinakamahalaga, ang tunay na kailangan niya ay pagmamahal at isang pamilya. Sa mga sumunod na araw, si Sarang mismo ang nagdisenyo, nag-ayos at nagdekorasyon ng kanyang hotel. Sa wakas, natapos din ang lahat at nagsimula na itong mag-operate. Pinakalanan niya itong Hotel Amor kung saan nagsisimula ang pag-ibig. Nag-post siya ng mga larawan sa social media para sa promosyon at inisip ang araw na dadagsa ang mga bisita. Naalala niya si Guwon kaya nag-text siya rito, ngunit walang sagot. Nakakatulog siya habang naghihintay. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas. Kumuha siya ng bat para sa proteksyon at dahan-dahang binuksan ang pinto, laking gulat niya nang makita si Guwon. Tumakbo siya at niyakap ito. Habang natutulog siya, gumawa si Guwon ng flower garden sa harap ng hotel bilang sorpresa. Tuwang-tuwa si Sarang, ngunit ang pinakamasaya para sa kanya ay ang makita muli si Guwon. Ipinaliwanag niya ang pangalan ng hotel, nang daling ito sa lugar kung saan sila unang nagkalapit sa isa't isa sa isla, kahit na noon ay hindi nila gusto ang isa't isa. Doon nagsimula ang kanilang pag-ibig, at ngayon ang hotel ang magiging pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Dahil gabi na, sinabi ni Sarang na umuwi na si Guwon, ngunit nais pa nitong manatili. Pagkatapos, inaya siya ni Sarang na magstay sa gabi. Agad siyang lumapit at hinalikan siya. Pumasok sila sa loob at isinara ang pinto, kung ano ang sumunod ay hindi na alam. Kinabukasan, magkasama pa rin silang magkayakap, tinatamasa ang sandali. Samantala, dinala ni Rowoon si Oh Pyonghwa upang ipakilala sa kanyang ina. Kinabahan si Pyonghwa dahil wala siyang paghahanda, ngunit sinabi ni Rowoon na hindi iyon kailangan dahil maganda siya para sa kanya. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, na matagal nang pumanaw, ipinakilala niya si Pyonghwa at ipinagmamalaki ito. Nangako si Pyonghwa na mamumuhay sila ng masaya. Dahil dumadami ang bisita sa hotel, nais ni Sarang na mag-hire ng empleyado, ngunit walang angkop. Kaya si Guwon ang naging pinakamahusay na kandidato. Matapos ang interview, tinanggap siya, ngunit may isa pa siyang gustong gawin. Inilabas niya ang singsing at lumuhod upang mag-propose, isang bagay na hindi niya nagawa noon. Ngumiti si Sarang at pumayag dahil hindi niya kayang tanggihan si Guwon. Isinuot niya ang singsing sa kanya, isang sandaling matagal niyang hinintay. Sa araw din iyon, ipinagdiwang nila ang kaarawan ng lola ni Sarang. Pagkatapos, lumuhod silang dalawa at inihayag na magpapakasal na sila. Naantig ang lola at napaiyak sa tuwa. Hindi nagtagal, naganap ang kasal.
Naroon ang ina ni Guwon at nagkaayos na rin sila ni Gujang. Naging maayos ang lahat. Dumalo rin ang kanilang mga kaibigan. Ipinadala ni Chairman Gu ang kanyang pagbati na nauunawaan na ang tungkulin ng magulang ay hayaan ang anak na mabuhay sa sariling paraan. Lumakad si Guwon ng may kumpiyansa at si Sarang ay napakaganda na parang prinsesa. Magkahawak kamay silang lumakad sa harap ng lahat, ang pinakamagandang magkasintahan ngayon at magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.